Makalipas ang 2 araw, sa isla ng Divine Establishment Academy, isang sinag ng puting liwanag ang biglang tumudlapay taas sa langit. Napakalakas ng sinag na ito, kahit sa araw ay malinaw itong nakikita. Ang buong isla ay tila nanambalik ang sigla, naglalabas ng sunod-sunod na alon ng enerhiya, na nagpapasigla sa malalaking alon. Mula sa mga alon, walang tigil na umaalingaw ang malalakas na ugong. Ang teleportation array ng Divine Establishment Academy ay nagliwanag, sunod-sunod na grupo ng tao ang pumasok. Bagamat 30 lang ang pwesto, hindi lang 30 ang dumating. Marami ang kasama ang mga nakatatanda mula sa kanilang angkan, sinasamantala ang pagkakataong ito upang magkita-kita. Ang mga nakababata ay papasok sa lupain ng mga ninuno, habang ang mga nakatatanda ay iinom ng tsaa at magkukwentuhan sa labas, binabalikan ang kanilang maluwalhating nakaraan. Si Lin Moyu ay bumalik na sa Divine Establishment Academy kagabi pa at naghanap ng tahimik na lugar upang magnilay-nilay. Ginamit niya ang gamot na panlinis na ibinigay ni Shuhan, na nagpadalisay ng husto sa aura sa kanyang katawan, mas malinis pa ng hindi malinaw kung ano ang 00M. Ito ay uri ng kadalisayan mula sa loob palabas, anumang panlabas na aura ay hindi makakadikit. Sa tansya, ang estado na ito ay maaaring mapanatili ng humigit kumulang 1 araw, sapat na upang makumpleto ang paglalakbay sa lupain ng mga ninuno. Nang ang puting liwanag ay tumudlas sa langit, iminulat ni Lin Moyu ang kanyang mga mata, tinitingnan ito mula sa malayo. Ang puting liwanag ay nag-uugnay sa langit at lupa, na tila gustong tumagos sa kalangitan. Nararamdaman niya na kasabay ng pag-angat ng puting liwanag, isang di pangkaraniwang aura ang bangalat sa isla, isang sinauna, malawak, na aura, ngunit puno ng sigla ng buhay. Si Lin Moyu ay puno ng pagtataka tungkol sa lupain ng mga ninuno. Nakakita na siya ng ilang impormasyon tungkol dito sa silid-aklatan ng imperyo. Hindi nauna ang Divine Establishment Academy bago ang lupain ng mga ninuno, kabaliktaran ito. Nauna ang lupain ng mga ninuno, at pagkatapos ay itinayo ang akademya sa ibabaw nito. Sa katunayan, sa napakatagal na panahon noon, ang Divine Establishment Academy ay isa sa 3 nangungunang akademya sa Xiajing. Ang puting liwanag ay hindi nawala. Lalong naging masigla ang akademya, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga taong nagte-teleport. Tinansya ni Lin Moyu ang oras, mukhang sapat na. Tumayo siya at nagtungo sa tagpuan pagbubukas ng lupain ng mga ninuno. Ang Divine Establishment Academy ay may eksklusibong 10 pwesto. Mukhang marami ito, ngunit kung ikukumpara sa daan-daang mag-aaral sa akademya, kulang ang 10 ito. Taon-taon, kailangang magsagawa ng pagsubok, kauhatch, at pagpili, TUYN-chan, batay sa karaniwang pagganap at mga misyon, upang sa huli ay mapagpasyahan kung sino ang makakakuha ng 10 pwesto. Lalo na ngayong taon, dahil nakareserba na ni Lin Moyu ang 1 pwesto, 9 na lamang ang natira. May mga lihim na tumututol, Binkin Dao, dito, ngunit walang silbi. Ang katayuan at mga kontribusyon ni Lin Moyu ay nariyan pa rin. Kung kahit siya ay hindi makakakuha ng 1 pwesto, sino pa sa akademya ang mas karapat-dapat? Ang koponan ng Divine Establishment Academy ay kumpleto na. 9 na mag-aaral ang magkakatabing nakatayo, ang kanilang espiritu at enerhiya ay nasa kasukdulan. Si Mao Xingxia ay nakatayo sa harap ng 9, ang aura ng isang eksperto sa antas Diyos ay kitang-kita. Tinitingnan ng 9 na mag-aaral si Mao Xingxia, puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Ang makapag-antas Diyos ay itinuturing na anak ng langit. Dahan-daang lumapit si Lin Moyu, na nakakuha ng atensyon ng mga mag-aaral. Si General ng Diyos Lin yan. Sa wakas dumating na siya. Akala ko nakalimutan na niya. Paano naman niya makakalimutan? Sumali siya sa ating akademya dahil sa pwestong ito. Kakaunti na nga ang pwesto, hindi ko inaasahang kukunin pa niya ang isa. Nagbulungan ang mga mag-aaral. Marami ang hindi nasisiyahan kay Lin Moyu. Natural lang naman, dahil naaapektuhan niya ang kanilang mga interes. Tumahimik, mahinang sigaw ni Mao Xingxia. Agad na tumahimik ang 9. Dito, si Mao Xingxia ang batas, walang nangangahas na sumalungat. Sa mga sandaling ito, sa paningin ni Mao Xingxia, ibang-iba ang itsura ni Lin Moyu. Sa kanyang mata, si Lin Moyu ay nagniningning, ang kanyang aura ay dalisay at walang bahid, masasabing sukdulan ang kadalisayan. Kung ikukumpara sa ibang mag-aaral, napakalaki ng agwat. Kahit siya mismo ay bahagya lamang na mararating ang ganitong estado. Lumapit si Lin Moyu kay Mao Xingxia. Punong guro, narito na po ako. Ngumiti si Mao Xingxia, General ng Diyos Lin. Umiling si Lin Moyu.
Ngayon, kayo po ang punong guro, ako ang inyong mag-aaral. Tawagin niyo na lang po akong Lin Moyo. Naintindihan ni Mo Xingxia ang ibig niyang sabihin. Kung gayon, mag-aaral Lin Moyo, mangyaring pumila ka na sa hanay. Sandali lang, kapag kumpleto na. Ang lahat, bubuksan ko na ang lupain ng mga ninuno. Sige po, pumunta si Lin Moyo sa pila. Nakita ko si Ling Yishan. Bati, Senior Ling. Nagulat at natuwa si Ling Yishan. Bati, General ng Jocelyn. Ngumiti si Lin Moyo. Senior Ling, magkaklase tayo, hindi kailangang maging formal ng ganyan. Tingnan mo ako, walang laman ang epaulet ni Lin Moyo, talagang walang insignia. Nagpapakita rin ito na ayaw niyang masyadong mapansin. Ngumiti si Ling Yishan. Sige, Junior Lin, handa ka na ba para dito? Sabi ni Lin Moyo, hindi naman kailangan ng maraming paghahanda. Bahala na, tumango si Ling Yishan. Sa lakas ni Junior Lin, talagang hindi na kailangan ng maraming paghahanda. Alam ng iba na si Lin Moyo ay napakalakas, ngunit si Ling Yishan ay alam kung gaano kalakas si Lin Moyo. Huwag nang sabihing walang kapantay sa kanyang lebel, sa mata ni Ling Yishan, sa lebel 70 pababa, tiyak na walang makakatalo kay Lin Moyo. Kahit sa lebel 70 pataas, kailangan pang subukan para malaman. Totoong nakapatay na si Lin Moyo ng isang Dragon Race Battle General, iyon ay lakas na katumbas ng lebel 70. Unti-unting dumami ang mga tao. Isang grupo ang pumasok sa ilalim ng pamumuno ng mga tagapagturo ng akademya. Ang mga dumating ay bata at matanda. Karamihan sa mga matatanda ay mga profesional na nasa lebel 80 pataas, mabigat ang kanilang aura. Mula sa malayo, nakita ni Lin Moyo si Ning Tyran. Hindi niya inaasahang personal itong pupunta. Si Ning Yi ay nasa tabi rin niya. Nang makita si Lin Moyo, agad na sumilay ang isang maningning na ngiti sa kanyang maliit na mukha. Napakaganda at kaakit-akit ni Ning Yi. Ang ngiti niyang ito ay parang isang namumukadkad na bulaklak na nakaakit ng maraming tingin. Hindi kakaunti ang mga kabataang lalaki mula sa ibang angkan, nang makita si Ning Yi, ay nagliwanag ang mga mata, naakit sa kanyang kagandahan. Nang makita ni Mo Xingxia si Ning Tyran, agad siyang lumapit para salubungin ito. Si Ning Yi naman ay hindi na makapaghintay, lumipad papunta sa mga bisig ni Lin Moyo na parang isang paru-paro. Talagang, isang araw na hindi magkita ay parang tatlong taglagas. Sa isla, umalingaw-ngaw ang tunog ng nababasag na kristal. Maraming kabataang lalaki ang nakaramdam ng pagkasira ng puso. Ang isang napakagandang bulaklak ay may-ari na pala. Nakakadismaya talaga. Nang tingnan ng lalaking katabi ni Ning Yi, mukha namang walang espesyal dito. Ngunit ang mga kabataang ito ay kasama ang kanilang mga nakatatanda, kahit anong masamang isipin nila, hindi sila nangangahas na ipakita ito. Magkatabing nag-uusap sina Lin Moyo at Ning Yi. Sa totoo lang, si Ning Yi ang madalas magsalita, habang si Lin Moyo ay nakikinig lamang. Paminsan-minsan, umaalingaw-ngaw ang malutong at kaaya-ayang tawa ni Ning Yi. Lalo pang dumami ang mga tao. Pinangunahan ni Luo Gaoshuan ang grupo mula sa Divine Light Academy. Sina Lin Mohan, Mo Yun, at isang lalaki ay sumusunod kay Luo Gaoshuan. Parehong napakaganda ni Lin Mohan at Mo Yun, lalo na si Lin Mohan. Magaan siyang lumakad, naglalabas ng malakas na pang-akit. Kumpara kay Ning Yi, si Lin Mohan ay mas mature at kaakit-akit. Nang lumitaw si Lin Mohan, agad na napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Naging sentro siya ng atensyon na parang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. Ang lalaking kasama ni Lin Mohan ay nagngangalang Fang Wu, ang kuya ni Fang Chao. Ang kanyang tingin ay madalas na nakatuon kay Lin Mohan, bakas sa kanyang mga mata ang paghanga. Sina Lin Mohan at Mo Yun ay nagpatuloy sa paglapit kay Lin Moyo. Nang makita ni Lin Moyo si Lin Mohan, bahagya siyang nagulat. Ate, gusto mo ring pumasok sa lupain ng mga ninuno? Sa pagkakaalam ni Lin Moyo, ang mga pumapasok sa lupain ng mga ninuno ay hindi lumalampas sa lebel 70. Ngunit si Lin Mohan ay lampas na sa lebel 70 at nakompleto na ang ikatlong pagbabago ng klase. Mahinang nagsalita si Lin Mohan, mahina ngunit nakakaantig ang boses, walang patakaran na nagsasabing hindi maaaring pumasok ang lampas sa lebel 70. Nag-isip si Lin Moyo, tama nga naman. Hindi pa siya nakarinig na bawal ang lampas lebel 70 sa lupain ng mga ninuno. Kumaway si Lin Mohan kay Ning Yi. Halika rito, tingnan ni ate kung lalo pang gumanda ang ating Yi. Namula ang mukha ni Ning Yi at lumapit kay Lin Mohan. Bumati rin si Mo Yun kay Lin Moyo. Matagal na tayong hindi nagkita. Ngumiti si Lin Moyo bilang tugon. Matagal na nga.
Ang tatlong babae ay nagsama-sama at nag-usap. Hindi makasingit si Lin Moyo, kaya tumayo na lang siya ng tahimik sa isang tabi. Nakita ng lahat ang eksenang ito at nag-isip kung ano ang katayuan ni Lin Moyo para lapitan siya ng tatlong magagandang babae. Biglang yumanig ang lupa. Sa harapan, lumitaw ang isang tarangkahan, isang aura na puno ng pagkakataon para mabuhay ang kumalat. Ang tarangkahan ay mukhang pasukan ng isang lihim na kaharian na nagtatanim ng pagdududa sa mga tao. Ang lupain ng mga ninuno ay isa nga bang lihim na kaharian? Naramdaman ni Lin Moyo ang aura, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Ang Scepter of Rebirth sa kanyang kalooban ay biglang natigilan, hindi kaya, sa isang iglap, nagkaroon ng hinala si Lin Moyo. Ang liwanag kaya sa loob ng lupain ng mga ninuno ay ang Core of Life. Kung ito nga ang Core of Life, maaaring mabuo nito ang kompletong Scepter of Rebirth. Nang magbukas ang lupain ng mga ninuno, lahat ng naghahandang pumasok ay nagpakita ng pananabik. May kumpiyansa sa kanilang mga mata, nagpapakita ng mayabang na aura. Ang mga nakarating dito ay pawang mga nangungunang henyo sa kanilang angkan, marahil ay mga anak pa ng langit. Kung hindi, wala silang karapatang makarating dito. Tutal, limitado ang mga pwesto, bawat angkan ay may isa lamang. Siyempre, ito ay para lamang sa pinakamahuhusay. Ang aura ng lupain ng mga ninuno ay lalong tumindi. Ang tarangkahan ay tuluyang bumukas. Sa ilalim ng utos ni Mo Xingxia, sunod-sunod na pumasok ang mga tao. Biglang nagbago ang tanawin, na parang dumadaan sa isang spatial teleportation. Ang pakiramdam ay parang pagpasok sa isang lihim na kaharian, ngunit may kaunting pagkakaiba. Isang luntiang damuhan at kagubatan ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang damuhan ay lantian at malago, puno ng sigla. Sa unahan ay isang malawak na gubat na may matatiyog at mayayabong na puno. Sa malayo ay matataas na bundok na hindi matano ang dulo. Ayon sa impormasyong alam nila, kailangan nilang tawirin ang matataas na bundok na ito. Isang kabataang lalaki ang sumigaw, "Mga kasama, mauuna na po ako." Isang malakas na hangin ang kumislap, bumalat sa kanya. Ito ay isang berdeng hangin, na nagdala sa kanya palayo. Habang lumilipad, hindi niya nakalimutang lumingon kay Lin Mohan, na tila gustong magpakitang gilas medyo mayabang. Bahagyang sinulyapan siya ni Mo Yun. Si Lai Feng yan mula sa pamilyang Lai sa Haicheng. Ang propesyon niya ay Legendary Level Saint Magician, level 56. Ang pamilyang Lai ng Haicheng ay isang angka ng mga Elemental Mage, mayroon silang isang antas Diyos na Mage. Mabilis na ipinaliwanag ni Mo Yun ang sitwasyon ni Lai Feng, pagkatapos ay kumunat ang noo. Kakaiba, hindi ba sinabi sa kanya ng angka niya na hindi maaaring lumipad dito? Pagkasabi pa lang, sumigaw si Lai Feng at bumagsak. Ang pagiging astig ay tumagal lang ng isang segundo. Hindi pa siya nakakalipad ng ilang metro ay bumagsak na siya sa lupa. Ang pagbagsak ay hindi mahalaga, ngunit sa ibaba ay may isang kuneho na kulay berde. Ang kuneho ay nagtatago sa damuhan, kung hindi titingnan ng mabuti, hindi ito makikita. Malakas ang espiritual na lakas ni Lin Moyo, matalas ang kanyang pandama, kaya malinaw niya itong nakita. Agad na namatay ang kuneho ng mabagsakan. Walang madugong eksena, pagkatapos mamatay, ang kuneho ay naging isang sinag ng liwanag at pumasok sa katawan ni Lai Feng. Tila nadagdagan ng isang espesyal na aura ang katawan ni Lai Feng. Napakahina at hindi malinaw ang aurang ito, hindi ito naramdaman ni Lai Feng. Hindi maaaring lumipad dito, iba ito sa flight restriction. Ang flight restriction ay direktang pinipigilan ng lahat ng kakayahan at abilidad na lumipad, hindi talaga makakalipad. Dito naman, makakalipad ka sandali, ngunit mga ilang metro lamang, pagkatapos ay hihilahin ka pababa ng isang hindi nakikitang puwersa. Nakita ni Lin Moyo na nang bumagsak si Lai Feng kanina, ang wind element sa kanyang katawan ay hindi humina, hindi niya lang napigilan ang malakas na puwersa na humila sa kanya pababa. Resulta, hindi lang siya bumagsak, nadaganan pa niya ang isang maliit na kuneho. Ngayong may espesyal na aura na siya, hindi alam ni Lin Moyo kung ano ang susunod na mangyayari. Malinaw na sinabi ni Mo Xingxia, basta't hindi papatay ng mga hayop dito, hindi mapapahamak. Sa kabaliktaran, kung papatay ng hayop dito, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Hindi na kailangang ipaliwanag pa, naiintindihan ng lahat. Nang makita ni Lin Mohan ang eksenang ito, nagsalita siya sa mahinang boses, dapat lumayo tayo sa kanya ng kaunti. Malinaw na may alam si Lin Mohan. Tahimik na lumayo ang lahat kay Lai Feng. Lumapit si Fang Wo kay Lin Mohan. Sabay na tayo? Umiling si Lin Mohan. Hindi na kailangan. Sasama ako kay Munting Yu. Munting Yu?
Tumingin si Fang Wo kay Lin Moyo. Hindi niya ito nakilala. Ipinakilala ni Mo yun, ito si Fang Wo, level 61, isang legendary level profession, Asher Light Knight. Nang ipakilala ni Mo yun si Fang Wo, buong pagmamalaki niyang itinapat ang kanyang dibdib. Isang level 61 legendary professional, kabilang siya sa mga nangunguna sa 30 taong pumasok sa lupain ng mga ninuno. Karamihan ng atensyon ni Fang Wo ay nakatuon kay Lin Mohan, bihirang umalis dito. Sumagot lang si Lin Moyo ng mahinang, Tara na, sabi niya. Ngumiti ng maliwanag si Lin Mohan. Sige, Tara. Ang apat ay naglakad patungo sa kagubatan at kabundukan sa malayo, hindi nagpaalam kay Fang Wo. Kumislap ang mga mata ni Fang Wo, hindi malinaw kung ano ang iniisip, pagkatapos ay naglakad din patungo sa direksyon ng kagubatan. Ang mga tao ay hindi nagsama-sama, kundi kumalat sa pagpasok sa malawak na kagubatan. Paalala ni Lin Mohan, ingatan ang mga paa, huwag makatapak ng anumang hayop. Nagtanong si Ning Yi, kahit maliit na langgam hindi pwede? Sabi ni Lin Mohan, hindi naman sa hindi pwede, pero si Kaping huwag makatapak, mas mabuti. Nag-alala si Lin Moyo. Ibig sabihin ba, hindi pwedeng makasakit ng anumang nilalang dito? Tumango si Lin Mohan. Tama, bago umalis, kahit pinayuhan sila ng mga guro, hindi ito kasing detalyado ng sinabi ni Lin Mohan. Hindi rin ito nabanggit ni Mo Xingxia. Mukhang mas marami pang alam si Lin Mohan kaysa sa inaakala. Nag-ingat si Lin Moyo. Pagpasok pa lang sa gubat, hindi nagtagal, ilang tao na ang nadikitan ng espesyal na aura. May nakatapak ng maliit na langgam o kung anong walang kwentang maliit na insekto. Ang espiritual na lakas ni Lin Moyo ay kumalat na parang agos, maingat na bumalat sa lupa. Si Ning Yi, bilang isang Dark Knight Walker, isang legendary level assassin, ay napakabilis at maliksi, naiwasan ang lahat ng maliliit na insekto.